Nang sumunod na araw ay maagang dumating si Ayane sa Kanagawa Stadium para manood ng laban sa pagitan ng Tomonori at Mifune Higashi. Subalit bago mag-umpisa ang laro ay naglakad-lakad muna si Ayane dahil naiinip ito sa pagdating ng kaibigan niyang si Yumi, hanggang sa nakarating ito sa labas ng silid kung saan aksidenteng narinig nito ang galit na boses ni Toshi. Natigilan siya at humingi ng tawad nang biglang lumabas si Toshi pero hindi siya pinansin nito sapagkat matindi ang naging sagutan ng dalawang ito ni Goro. Dahil tapos na ang laban ni Shimizu ng baseball ay kinuha muna ito ni Kimori bilang manager ng kanilang team nang sa ganon ay ganahan umano silang lumaban, nang bigla namang dumating ang galit na si Goro na walang ibang hangad kundi ang mapabagsak si Toshi. Hindi nagtagal ay nag-umpisa na ang laro. Sa unang beses na pag-pitch ni Goro ay nanlaki ang mga mata ni Toshi nang makita kung gaano kabilis ang pagbato nito ng bola. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Goro na ayusin ang pitching style nito sa loob lamang ng 2 linggo. Ganun pa man, nang siya na ang sumalang bilang batter ay sinabi niya sa kanyang sarili na pagsisisihan ni Goro ang larong iyon. Nung una ay 2 beses na na-strike si Toshi sa pitch ni Goro, pero nang gawin na nito ang nakahanda niyang bat ay nagulat ang ating bida dahil nagawa ni Toshi na tamaan ng ganoong kalayo ang bola. Hindi naman makapaniwala si Toshi na hindi man lang lumampas sa fence ang tira niyang iyon, bagay na ikinainis nito. Habang nagpapatuloy ang laro ay unti-unting nakukuha ni Goro ang pinaplano ng team ng Tomonori, kaya sinabi ni Kimori sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para hindi iyon matuloy. Hindi niya hinayaan na ma-strike pa siya sa huling pagbato ng pitcher kaya pinilit niya ng matamaan ang bola at nagawa naman nga niya iyon, bagay na ikinatuwa ng mga katim niya. Sunod na pumwesto si Goro bilang batter pero pagkatapos ng 2 magkasunod na ball ay sinabi ni Goro na hindi siya mapapabagsak ni Toshi sa ganoong klase ng pitch. Dahil doon ay hinamon siya ni Toshi na tamaan ang ball ang ibinabato ng kanilang pitcher, sabay tayo para ibigay kay Goro ang intentional walk upang patunayan na hindi ito gumagawa ng senya sa pitcher. Subalit nang paluan na ni Goro ang bola ay doon pa lang nito napagtanto na walang plano ang Tomonori na papuntahin siya sa first place at pinakagat lang siya ng mga iyon sa pain. Natuwa ang isang kagrupo ni Toshi sa ginawa niyang pagsindak kay Goro pero sinabi nito na kung hindi niya iyon ginawa ay baka sa kangkungan sila pulutin. Hindi rin umano sila dapat makampante dahil siguradong makakaisip ng diskarte si Goro. Nasa 3rd inning na subalit wala pa ring nakaka-score sa dalawang team, pero meron ng 2 foul balls kaya sinabi ni Goro sa kanyang sarili na kailangang umangat na sila sa susunod na inning. Bago magsimula muli ang laro ay sinabihan ni Toshi si Kuramoto na sadyaing magpa-strikeout at bumalik doon, pero kahit ganoon ay nangako ito na hindi niya sasayangin ang isinakripisyo ni Kuramoto. Nagpatuloy ang laro hanggang sa maasar na si Goro sa mga ginagawa ni Toshi kaya pinayuhan ito ni Yamane na mag-concentrate sapagkat sinisira lang umano ni Toshi ang diskarte nito sa pagbato. Isinigaw din ni Kimori na sa kanya na bumato si Goro kaya sumagot ito at sinabing naiintindihan niya at hindi niya hahayaang maliitin lang siya ng lalaking iyon. Gayunpaman, hindi nakinig si Goro sapagkat pakiramdam nito ay pinipilit talaga siya ni Toshi na ibato niya doon ang bola kaya iyon nga ang ginawa niya. Dahil doon ay naka-score ang Tomonori kaya labis na nena si Goro, at sinabihan ito naman ni Yamane na gusto niyang taktukan si Goro dahil sa ginawa nito. Hihiling sana si Kimori ng timeout pero hindi pumayag ang umpire sapagkat nasa loob pa umano ng game ang bola kaya nagpatuloy lang ang laro. Bagaman naka-score ay halata ni Ayane na pinupwerso lang ni Toshiya ang sarili nito, habang si Goro naman ay patuloy na hindi makapag-concentrate sa game kaya humiling si Kimori ng timeout para kausapin ito. Napansin ni Kimori na hindi naiintindihan ni Goro ang mga sinasabi niya kahit magkaharap lang sila dahil palaging na kay Toshi ang focus nito kaya binato niya ito ng bola sa ulo para magising. Nagreklamo si Goro pero sa halip na humingi ng tawad ay sinigawan pa ito ni Kimori at tinanong kung hanggang kailan ba ito magpapadala sa galit na nararamdaman nito, at kung magpapatalo ba ito sa game na si Toshi ang dahilan. Natigilan si Goro nang marinig ang mga sinabi ni Kimori kaya ibig sabihin ay nakikinig na ito sa kanya, at doon na sinabi ni Kimori na gusto niyang manalo sa laban na iyon. Pagkatapos ay pumwesto na ulit si Kimori habang natauhan naman si Goro kaya kahit papaano ay umayos na ito. Nang sumalang si Goro bilang batter ay muli itong inasar ni Toshi pero hindi na iyon umubra sa ating bida. Ganun pa man, inisip ni Yamane na mukhang hindi na umano kayang maka-home run ni Goro dahil nahuli na ng mga kalaban ang diskarte nito. Ngunit nagsalita si Kimori at sinabing sa nakikita niya ay sa bola nakafocus ang utak nito kaya hindi umano ito kakayanin ng mga taga-Tomonori ngayon. Hindi nagtagal ay nagawang paliparin ni Goro ang bola, bagay na labis na ikinagulat ni Toshi at ngayon ay tabla na ang score nila. Habang tumatakbo si Goro papunta sa bench ay binati ito ni Toshi at sinabing magaling umano ang ginawa nitong diskarte sa pagpalo ng bola. Nagtaka si Goro sa sinabi ni Toshi sabay tanong kung yung pitch ba na tinamaan niya kanina ang tinutukoy nito. Nang marinig yun ay hindi makapaniwala si Toshi dahil hindi pala umano sigurado si Goro pero tinamaan nito ang bola. Ibig sabihin ay sinundan lang ni Goro ang bola na paparating at pinalo iyon hanggang sa maka-home run.
Maging si Onoki ay humanga sa ginawang iyon ni Goro at sinabi sa sarili na sa galing at diskarte nito ay maari nila iyong gawing regular hitter sa lineup nila, kaya kailangan umano nilang makuha si Goro sa school nila kahit na anong mangyari. Maging ang mga kagrupo ni Toshi ay nagalingan din kay Goro kaya habang nagpapatuloy ang laro ay natigilan na lang ito. Nang mga oras na iyon ay nagawa ng makabawi ng Mifune Higashi sa score matapos matamaan ni Yamane ang bola. Kasabay naman ng pangyayaring iyon ay biglang naisip ng lola ni Toshi na manood sa laban ng kanilang apo dahil nag-aalala umano ito matapos mapansin na ng mga nakaraang araw ay malungkot iyon. Pagkatapos ng ika-4 na inning ay nagawa ng Mifune Higashi na makalamang, pero kahit ganoon ay positibo namang sinabi ni Kuramoto sa kanyang mga kagrupo na bumawi na lang sila sa sunod. Nagpatuloy ang magandang laro ng Mifune Higashi kaya halos panghinaan na ng loob si Takeshima at sinabing ang tanging pag-asa na lang nila ay ang maka-home run si Toshiya. Subalit nagsalita si Kuramoto at sinabing maka-home run man si Toshi o hindi ay kailangan pa rin ng tao doon sa base kaya dapat gawin nila ang lahat dahil kung hindi umano nila tutulungan si Toshi ay walang mangyayari sa kanilang team. Maging si Toshi ay sinabihan ni Kuramoto na kung ngayon pa lang ay susuko na ito ay hindi ito karapat dapat na makapasok sa Keido High School. Dahil sa mga sinabi ni Kuramoto ay nabuhayan ng loob si Takeshima kaya gumanda muli ang laro ng mga ito. Matapos namang maalala ni Toshi ang kanyang lolo at lola ay tumayo ito at sinabi sa sarili na magiging professional player siya, nang sa ganon ay guminhawa ang buhay ng mga iyon na siyang nagpalaki sa kanya. Para maisakatuparan ang pangarap niyang iyon ay kailangan niyang makuha ang iniaalok na scholarship ng Keido kaya pipilitin niya umanong manalo sa laban para mangyari iyon. Habang nasa kalagitnaan ng laro ay iniisip ni Toshi na hindi niya matanggap na si Goro ang napili ng Keido para mapasama sa mga iyon pero tinanggihan lang iyon ni Goro kaya mas lalong sumama ang loob niya. Dahil doon ay plano ni Toshi na baguhin ang isip ng Keido sa ginawa ng mga iyong pagpili kay Goro, at mangyayari umano iyon kapag tinalo niya na ang ating bida. Sa tindi ng pagnanais ni Toshi na manalo ay nagawa nitong maka-home run bagay na ikinatuwa ng kanyang grupo. Bahagyang natigilan si Goro sa nangyari pero kahit ganun ay nagpatuloy pa rin ito at sinabing mas lalo pa siyang nag-iinit ngayon. Pagkatapos ng ika-6 na inning ay 2 inning na lang ang natitira kaya sinabi ni Toshi na kailangang protektahan nila ang kanilang lamang. Para sa Mifune Higashi naman ay sinabi ni Yamane na iyon na ang pinakamahirap na inning para sa kanila dahil kapag hindi pa rin sila naka-score ay malabo na silang manalo pa. Sa kagustuhang makatulong ay tumayo si Mute at sinabing oras na para ipasok ang secret weapon, ngunit sinungitan lang ito ni Goro at sinabing nasa critical game na nga sila kaya nagtaka si Mute kung bakit ayaw siyang gamitin ni Goro. Habang nagpapatuloy ang laro ay napansin ni Goro na pagod na ang pitcher ng Tomonora, pero kahit ganon ay tuloy lang ito hanggang sa ma-strikeout pa rin nito si Komori. Sunod na pumwesto si Goro bilang batter at kasabay ng pangyayaring iyon ay nakarating na ang lolo't lola ni Toshi sa stadium. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa matapos ang ika-7 inning kung saan lamang pa rin ang score ng Tomonore kaya inisip ni Toshi na panalo na sila. Sinubukang palakasin ni Shimizu ang loob ng team pero nagsalita si Mute at sinabing mahirap nang habulin ang score dahil hindi ng mga ito ipinasok ang secret weapon at pina-home run pa umano ang kalaban bagay na ikinainis ni Goro. Mauuwi pa sana iyon sa pag-aaway nang biglang lumapit si Yamane para pagbigyan si Mute na makapagbat kahit isang beses. Nag-alangan si Komori sa desisyong iyon kaya sinabi nito kay Yamane na kapag naka-score na sila ng 2 ay sa kanila patitirahin si Muta. Hindi na nagsalita pa si Yamane bagkus naglakad na ito pabalik sa pwesto. Unang pitch pa lang ay tinire na iyon ni Yamane subalit kahit nataman nito ang bola ay na-out pa rin ito. Dahil doon ay kinwestiyon ito ni Goro kung bakit nito pinilit tirahin ang bola sa unang pitch pa lang gayong halata naman na pagod na ang pitcher ng kalaban kaya dapat hinayaan muna umano iyon ni Yamane at makarating muna ito sa base. Dagdag pa ni Goro na hindi sila makakabawi sa game na iyon kung ganoon ang mga ito mag-isip. Halos mawalan na ng pag-asa si Komori pero tumayo si Goro at sinabing hindi pa tapos sapagkat meron pa silang natitirang miyembro na hindi pa na-out. Doon na pumasok ang secret weapon ng Mifune Higashi kaya sinabi rito ni Goro na kaya yun ni Mute at ayos lang basta makarating lang ito sa first base at aasahan umano ito ni Goro. Dahil doon ay ginawang inspirasyon ni Mute ang paniniwala ni Goro sa kakayahan niya, kaya naman nagawa nito na matamaan ang bola. Pagkatapos yun ay 2 batter pa mula sa Mifune Higashi ang sumalang pero nang si Oikawa na ay sa tagiliran nito tumama ang bola sanhi ng matinding pagod ng pitcher ng Tomonora. Dahil doon ay napagdesisyonan ni Toshi na magpalit ng line-up, si Kuramoto na ang magiging catcher at siya na ang magpipitch. Hindi makapaniwala si Yamane nang makita kung gaano kabilis bumato ng bola si Toshi kaya sinabi nito na kahit papaano ay may itinatago rin pala umano iyon sa pitching, at napansin din nila na mukhang wala na iyong plano na pagbigyan sila.